Mga kapuso, nahaharap sa kaso ang isang ina matapos nitong pagbuhatan ng kamay ang kanyang 10 buwang gulang na anak. Gamit po ang feeding bottle, pinagpupukpok umano ang pastit sa mukha hanggang magdugo. Aminado naman ang ina na nakainom siya ng mangyari ang insidente. Anong mga kasong posibleng harapin ng inang nanakit ng kanyang sariling anak? Yan po ang ipapaliwanag ng ating kapuso sa batas. Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Oh, napakasakit makakita, makarinig ng ganitong mga Disturbing. klase. Yes. Problema. Ayun nga, attorney, ano bang kasong posibleng harapin ng ina ng bata? Well, of course, sa mga nanay na medyo mainitin ang ulo at siguro namumroblema sa asawa, ibang anak, whatever, madaling nagdidilim ang paningin at kahit sanggol pa lamang namamalo ng anak or even worse, gumagamit nga ng bagay na mas nakakasakit sa bata. Of course, alam natin na pasok ito sa provisions ng Republic Act 7610 o ang Child Abuse Law. Aside from other cases sa ilalim ng Revised Penal Code like serious physical injuries o kung mukhang tuloy-tuloy kung hindi siya napigilan ng mga ibang tao, baka frustrated parricide, di ba? Yes. So, sa ilalim po kasi ng ating batas, yung child abuse, of course, alam natin na kahit na anong pisikal na maltrato sa isang bata, whether habitual or not, at ito nga ang sinasabi natin, hindi po kailangan paulit-ulit yung ginagawa. Pwedeng minsan lamang ay maging kaso na ng child abuse. Kasi sinasabi nga nila sa ilalim ng child abuse law natin, maaaring madalas na ang minsan. So hindi excuse na, ngayon ko lang ginawa to, it's not an excuse. Yes. Whether once or many times, habitual, maaari po itong pasok sa child abuse law Ayun, natin. sa mga kaso ng pinapalo, sasabihin siyempre ng ibang mga magulang, karapatan nila na disiplinahin ang kanilang mga anak. Pero paano nga ba, attorney, masasabing child abuse ito o kaya, dinidisiplina lang? Of course, ang palagi nating sinasabi, siguro mas okay yung pagdidisiplina na hindi physical in nature. Yes. Pero sa aking personal, pero hindi natin matatanggal yan sa ibang mga magulang. Pero sa personal na opinion ko, malaking bagay ang pag-a-analyze ito on a case-to-case basis. Pag-aaralan natin, ano nga bang ginawa, anong kasalanan ng bata, anong intensyon ng mga magulang, gaano kalakas yung palo. Ito yung mga kailangan yung malaman. Dahil sa kaso ng sanggol to, siguro unang-una sasabihin natin 10 buwan na sanggol. Hindi pa ito yung edad na pagtuturo ng disiplina. At gagamitin nyo pa ng bote o iba pang gamit, talagang mapapahamak ang bata. So, sa ganitong kaso, either ngayon nga nalaman natin mukhang nakainom. Pero kung hindi siya nakainom, either may anger management issues ang nanay o di kaya ay wala siya sa tamang pag-iisip. So, hindi siya fit maging nanay. Hindi siya fit maging nanay. So, dapat siguro talagang pag-aralan, dapat bang tanggalin muna, di ba? Yes. Whether temporary or permanent, dapat bang tanggalin ang bata sa custody ng kanyang nanay kasi kung mukhang merong problema sa pag-iisip, baka masaktan ng tuluyan ang sanggol na to at responsibilidad natin bilang kapitbahay, mga kasambahay, miyembro ng barangay, na talagang maging concerned kung nangyayari to sa ating pamayanan. So of course, kung minsan, merong, sasabihin ng iba, nakutusan lamang, nabatukan lamang, di ba? So kung ganito lamang, baka hindi naman child abuse, pero tulad nga ng sinabi natin, titingnan natin ano bang ginawa ng magulang. Kasi kung nag-iiwan ng marka, nagkakaroon ng dugo, nagkakaroon ng black and blue, o life-threatening, of course, hindi na ito pagdidisiplina, pag-aabuso na ito ng magulang. Attorney, hindi lang physical, di ba yung emotional trauma, That's psychological. right. Kasi alam po natin sa ilalim po ng child abuse law, hindi nga palaging physical, but physical abuse is the most obvious and the most common. Pero marami din pong ibang klaseng type ng child abuse. Yung emotional, psychological, yung verbal, or even yung nasaktan niya yung bata or nasaktan na ibang tao. Tapos hindi nyo ginawa ng paraan. Hindi nyo dinala sa doktor. Hinayaan ninyo, nineglect ninyo yung bata. Lahat po ito, sakop po ito ng ating batas against child abuse. And yung child abuse po, sinabi nga natin nung muna, of course, pwedeng kasuhan for physical injuries, etc. Pero sa ilalim ng child abuse law, napakabigat nung parusa compared dun sa usual krimen na serious physical injuries or slight physical injuries. So usually, although pwedeng sama-sama niyo yung kasuhan, usually ang unang-unang ifa-file niyan, child abuse. Kasi nga, yung relasyon ng magulang sa mga anak, di ba? Kuminsan aggravating siya kasi nga sa normal na takbo ng buhay, hindi po natin dapat
at hindi nangyayari na sinasaktan natin ang sariling anak natin. So dapat talaga may women's desk po sa bawat Women's lugar desk na at talagang aasikaso tulad sa nga mga ng ganitong sinabi klaseng natin, kaso. kung kayo'y kasambahay or meron kayong kapitbahay at alam Right. nyo na mukhang may nangyayari, better to err on the side of caution. Hindi na po baling medyo mapahiya tayo ng konti kung mali ang hinala natin. Pero baka makasave tayo ng buhay, lalo na nung kabataan natin. Correct. Maraming salamat, Attorney Gabby. Oh, ano ba naman yan? Ang topic naman, ang bigat sa bigat. loob bilang ina.